Hello guys! Today's video, sabi ni sis, nag-request si sis na kung pwede daw gumawa ako ng content about sa paglilinis sa bahay ng amo. So, magbibigay ako ng tips at ideas for today's video. So pagdating nyo pa lang guys sa bahay ng amo, lalo na dyan sa mga first timer, lalatagan kayo yan agad ng love letter. Na guide kung ano yung mga gagawin nyo sa araw-araw. Almost sa amo ganyan. Lahat ng naging amo ko, nakatatlong amo na ako ganyan. Binibigyan ako ng guide. Monday to Saturday kung ano yung mga gagawin ko. Ngayon ganyan na yung mga amo ngayon. May schedule yan. Yung sa akin, may schedule sa sala, kung anong araw, sa toilet, kung anong araw, sa kwarto, sa kusina, kung anong araw. Pero syempre, araw-araw ka maglilinis, yung deep cleaning ba, yung ganun, na dyan ka mag-focus sa araw na yan, yung ganun. Syempre, sa araw-araw, kailangan mo make sure na malinis lahat ng parte ng bahay. May araw din ako ng paglalaba kung anong araw. Hindi sabay yung paglalaba ng damit ng alaga ko sa damit ng mga amo ko. Kasi, wala kaming sampayan. Hindi magkasya. So, kailangan hintayin muna nila na matuyo yung unang nilabhan bago maglalaba ulit. Yun yung dito, schedule sa paglalaba. Tulad yan sa alaga ko, every week twice ako maglaba. So, every 3 to 4 days ako maglaba ulit. Para titiklupin na yung damit na unang nilabhan, may isasampay na ulit na bago. Yun, pati ganun din yung sa damit ng mga amo ko. So, dito kasi, nagsasampay lang sa labas ng mga bintana, sa loob ng bahay, sa sala, yung ganun. Yung mga kwarto, mayroon niyang parang terrace na pwedeng magsampay. Mayroon niyang sampayan din sa gilid ng bintana, sa kwarto. Tapos sa sala, may mga bahay na may terrace. Doon sila nagsasampay. Sa bahay kasi na amo ko walang terrace. So, sa labas ng bintana, sa sala, sa loob ng bintana, sa sala, may lagayan din ng sampayan at saka sa kwarto ko. Tsaka sa kwarto nila. So yung damit ko at damit ng alaga ko sa kwarto ko may sampayan din sa labas. Sa damit ng mga amo ko doon sa kwarto nila, dalawa yung sampayan doon para sa damit nila. Yun yung yung schedule ko sa paglalaba. Tapos yung pamamalansya naman guys. Swerte ako ngayon kasi uniform lang ng alaga ko yung pinaplansya ko. Yung pag winter, yung pinaplansya ko lang is yung long sleeve niya na polo shirt. Tapos yung pants niya hindi na pinapaplansya ng amo ko. So pag summer, yung polo shirt niya lang at saka yung short niya na puti, yun ang pinaplansya ko. Hindi sila nagpapaplansya ng damit dito yung amo ko. Sa lahat ng naging amo ko, hindi sila nagpapaplansya ng damit. Yung una ko siguro amo minsan lang. Matipid sila dito sa kuryente. Yung pag namamanage naman nila yung usok ng damit nila, hindi na yan nila pinapaplansya. Dinitiklop lang yan. Pero may mga amo na maselan na lahat kailangan mong plansyahin, pati nga pangbahay. Depende talaga sa amo. May amo naman na yung mga panglakad lang na pinapaplansya nila. May amo naman na hindi na nagpaplansya tulad sa amo ko. Yung floor nila guys, bina-vacuum. Pero may extra din sila na walis. Yung soft broom, may extra sila. Pero everyday vacuum talaga yan ang ginagamit ko. Tapos, yung vacuum kasi dito, yung noon yung vacuum magaan lang. Ngayon yung vacuum namin, yung bago na yung Dyson na rechargeable na siya. Yun na yung ginagamit ko ngayon na vacuum. Noon yung vacuum ko yung sinasaksak pa na may wire lang. Yun yung bina-vacuum ko. Mas maganda din yun. Pero ngayon, rechargeable na yung vacuum namin. Pagtapos vacuum, na yan, magmamap. Yung map nila dito mano-mano din na maglakay ka ng tubig sa timba. Tapos may mga floor polisher lang yan sila na nilalagay kung anong hiyang na ginagamit na amo mo yun. Ako may nilalagay ako na sa tubig ko na mag-vacuum ako. Sa pag-mamap ko ng floor. Then, yung sa wall kasi guys, at saka sa ceiling, pag may nakikita lang ako na black sa ceiling, yun, tsaka ko siya nililinis yung area lang na yun. Ang hirap maglinis ng ceiling dito, hindi ko maabot, wala kaming ladder. Tapos, yung wall naman guys, may schedule din ako sa paglilinis, lalo na pag parating umuulan, yun, naglilinis ako ng wall. Pero pag hindi naman maulan, depende. Tapos, yung yung sa CR, weekly yun. Weekly ko yun na general cleaning. Pero everyday, nililinis ko talaga yung CR. Yung bowl, tsaka yung floor. Always yan, tsaka dry yung sink, mga sink dapat. Then, sa rooms, yung kwarto kasi ng amo ko guys, hindi pinapaligpit sa akin yung nila, yung bed nila. Hindi, sila na daw bahala. So, ako, yung bed ko na lang, tapos yung sa alaga ko kasi at saka sa amo ko, isa lang silang kwarto. Kung ano lang iutos ng amo ko na gawin dun sa kwarto nila, yun lang ginagawa ko. Pero everyday, nagmamap talaga ako dun at saka nag-vacuum. Tsaka pinupunasan ko lang yung mat doon. Yun lang ginagawa ko. Si amo ko na doon bahala maglinis sa kwarto nila. Yung sa paglalaba guys, washing talaga yan lahat ng damit nila. Maliban na lang kung yung kailangan na talagang labahan na may amoy na, yung ibabad ko sa tubig, tapos labahan ko konti.
ipatuyo ko lang sa banyo. Pag nag-washing na schedule na ng laba, isahin ko yan laba lahat, lalabhan ko yan ulit. Tapos yung mga puti, yung puti na uniform ng alaga ko yun, hinahan wash ko yun. Kasi nangingitim, nagiging dirty white yung kulay niya pag isama mo sa sa washing. Hindi naman sila nagsasabi, pero ikaw lang mahiya ba? Siyempre, andyan tayo para maglinis, tapos para maglaba, tapos isasali lang sa washing, pwede naman kusutin. So, kinukusot ko yun. Pero lahat ng mga damit niya, washing ko yan. Tapos, yung hindi pwedeng i-washing, yun lang, in-hand wash ko, pinapa-hand wash sa akin. Hindi talaga dito uso yung kusot. Then, kung may mga mabibigat sila na na nilalabhan, yung mga sofa cover, yung mga ganun, washing yan. Kung hindi makasama sa washing, dry clean nila yan or pinapa-laundry sa labas, pati yung mga kurtina. Kung hindi yan makaya sa washing, pinapa-laundry yan nila sa labas. Kasi, ang hirap din patuyuin pag makapal, lalo na yung mga sampayan nila dito, kaya pinapa-laundry yan nila para tuyo na pag nakuha. Then, yung mga bintana. Yung sa bintana sa bahay ng amo ko, once a week ko yun nililinis. So, yung nilinisan ko na bintana sa sala, sa CR, sa kusina, yon. Kasi yung kwarto nila, si amo ko na yung babae. Tapos, sila kasi dito, pag yung sa araw-araw, priority kasi talaga dito yung pag may alaga kang maliliit na bata. Priority talaga yung alaga mo muna, alaga first. Tsaka ka na maglinis talaga na yung as in deep cleaning pag tapos mo na yung about sa alaga mo. Una talaga yung alaga. Usually parati kami ditong on the go. Sa umaga, alis, hatid. Susunduin naman sa tanghali or sa hapon. Tapos mga extracurricular activities sa mga bata. Ihatid na naman, isundo na naman. Tig isang oras yan. Depende, may tig 2 oras. So yung naghahatid na medyo malayo, yun, hindi na umuwi, hinintay na lang talaga yung alaga if 1 hour lang or 2 hours lang na malayo yung bahay. So, sayang sa pamasahe. So, hintayin na lang yung alaga, yung mga ganon. So, ganon kami dito. Yung pagtatrabaho sa bahay, mabilisan lang kami yan. Kasi sa alaga namin kami nakafocus. So, yun lang sis. Yun lang yung paglilinis dito. Hindi talaga... Minsan ka lang makakita ng amo na nagpapiano. Yung amo na alam niya na marami kang oras. Marami kang extra time na maglinis. Pero pag may alaga ka, hindi talaga obra yung amo na nagpapiano dito. So, depende sa amo pa rin. Yun lang. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.